po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya sa araw po na ito. Awitan po natin ang Panginoon. Panginoong Jesus, lagi kayong pinananabikan ng puso kong ito. Ang masilayan kayo'y labis na kaligayahan, katuparan ng dalangin bawat araw. Panginoong Jesus, lagi kayong pinananabikan ng puso kong ito. Ang masilayan kayo'y labis na kaligayahan, katuparan ng dalangin bawat araw. Aking Panginoon, kayo ang kalakasan, ang iyong pagdating ang aking kaliwan, pagkat kayo'y makikita ng mukhaan. Mamamalas ko ang iyong kagandahan. Panginoong Jesus, lagi kayong pinananabikan. Panginoong Jesus, lagi kayong pinananabikan ng puso kong ito. Ang masilayan kayo'y labis na kaligayahan, katuparan ng dalangin bawat araw. Aking Panginoon, kayo ang kalakasan, ang inyong pagdating ay aking kaaliwan, pagkat kayo'y makikita ng mukhaan. Mamamalas ko ang iyong kagandahan. Panginoong Jesus, lagi kayong pinananabikan. Aking Panginoon, kayo ang kalakasan, ang inyong pagdating ang aking
lagi kayong pinananabikan. Panginoong Jesus, lagi kayong pinananabikan. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Sa araw po na ito, patuloy ang pag-asa namin na nagmumula sa inyo, Panginoon. Darating ang araw, Panginoon, pabalikan ninyo ang inyo pong mga anak at isasama nyo kami, Panginoon, sa inyo pong kaharian, Panginoon. Mararanasan namin ng pag-ibig. Makikita namin kayo ng mukhaan, Panginoon. Salamat po sa inyo. May pag-asa kami, Panginoon, ng muling pagkabuhay, Panginoon. May pag-asa kami, Panginoon, na palalayain nyo kami, Panginoon, sa lahat ng kasamaan, kasalanan, o gawa ng kaaway, sa lahat ng kabulukan, Panginoon, na naghahari sa mundo na ito. Palalayain nyo kami. Mararanasan namin ano ang pakiramdam, sabi ng Haring David, that I will dwell in the house of the Lord forever. Salamat po sa inyo, Lord. Patuloy ng pagsama niyo po sa amin sa pag-aaral namin ng inyong mga salita. Pinupuri po namin kayo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa 2 Peter chapter 3. Good morning po. April 8. Bago po yon, dito muna tayo sa Mateo chapter 25. Sabi ng Panginoon, mapalad ang alipin Mateo chapter 25 dito po tayo sa verse 19. Sabi po dito, pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at pinatawag sila. Sabi dito, 25:19, pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at pinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Sabi po dito, lumapit ang alipin na nakatanggap ng 5,000 at sinabi, ito po, ang 5,000 na ibinigay niya sa akin at ang karagdagang 5,000 na tinubo ko. Sumagot ang amo niya, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan. No, babalik ang Panginoon. Check ng Panginoon kung ano yung mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Talento, yung kanyang mga salita. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon na impluwensya, ng katalinuhan. Binigyan tayo ng Panginoon ng karangyaan. Tatanungin tayo ng Panginoon, ano ang ginawa natin sa mga bagay na kanyang ipinagkatiwala sa atin. Tanungin tayo ng Panginoon, anong gagawin mo? Anong ginawa mo doon sa binigay ko? At pagka ang sinabi natin ay, Panginoon, ito na po, napatubo ko po. Sasabihin sa atin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Kailangan sa huling panahon po na ito, meron po tayong ginagawa.
patungkol sa kaharian ng Panginoon. Pagka tinatanong tayo, kamusta ba? Higit dun sa pwede nating masabi sa kanila tungkol sa nangyayari sa buhay natin, ay may share natin sa kanila ano ang ambag natin sa kaharian ng Panginoon. Ano ang ginagawa natin pagdating sa pagpipreach o pagtulong sa gawain ng Panginoon? Ano ang ginagawa natin sa church? O anong ginagawa natin sa trabaho o sa pagninegosyo natin? Kung ang Panginoon ba ang naitataas sa atin pong mga career o sa ating mga buhay? Binigyan tayo ng Panginoon ng impluwensya, ng lakas, ng kakayahan o kayamanan para gamitin natin ito upang pagbalik ng Panginoon, tayo po ay namunga at napakinabangan ng Panginoon yung atin pong buhay Kristiyano. Ayaw natin matulad doon sa isa na yung 1,000 na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang amo, ibinaon niya lang sa lupa. Dahil mayroon siyang maling pagkakakilala sa kanyang Panginoon na kinukuha daw ng Panginoon yung kanyang pinaghirapan. Ay yung kanyang tinubo. Kaya natakot siya, ibinaon niya. Sabi niya, ikaw, wicked and lazy servant. Pagkaalipin, wala tayong karapatan sa ating pong mga sarili. Bilang mga mananampalataya, ang Panginoon ang nagmamay-ari sa atin. Kaya sa bawat araw, lagi po nating alalahanin na ano ang magagawa ko para patuloy akong magamit ng Panginoon. 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3 verse 3. Maraming mga balita ngayon po. Ngayon, April 8, meron darating na eclipse mamaya sa US na ako'y naniniwala na tanda rin ng panahon. Kasi ito pong eclipse po na ito ay dadaan sa 7 bayan ng pangalan ay Ninibe. At magsisimula siya sa Jonah. Kung nakikita po natin sa US, mga tao ay nag-aantay dito sa eclipse na to. Sabi ng Panginoon, magdidilim ang araw, pupula ang buwan, magpapakita ng mga tanda. Kaya patuloy tayo maging handa. Pagka nakarinig tayo ng trumpeta mamaya, ay alam na nating nalalapit na ang pagbabalik na ng Panginoon. O kung ano man ang sakuna, alam ko po na tayo po ay nasa pag-iingat ng Panginoon. Ano man ang mangyari, ako po ay bilang lingkod ng Panginoon at student of the Word, naniniwala ko po na tayo po ay iniingatan ng Panginoon. Sa verse 3, sabi po dito, 2 Peter chapter 3 verse 3. Una sa lahat, dapat ninyo maunawaan na sa huling araw ay darating ang mga manlilibak at susundin ang masasama nilang nasa. Sasabihin nila, di ba't nangako si Kristo? Nababalik siya. Nasa na siya ngayon? Namatay na mga magulang namin pero wala pa ring pagbabago mula ng likhain ng Panginoon. Sinasadya nilang kalimutan ng katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamagitan ng kanyang salita at nilikha niya ang lupa mula sa tubig sa pamagitan ng tubig. Sa pamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipol ang lahat. No? Dito natin makikita po yung state ng ignorance ng mundo pagdating sa pagbabalik ng Panginoon. Pagdating sa mga huling panahon. Kaya tayo po ng mga mananampalataya, hindi tayo magugulat sa pagbabalik ng Panginoon. Yung salitang thief of the night ay para sa mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Dahil nasa atin yung kaalaman na malapit nang bumalik ang Panginoon. Darating daw yung mga tao at ngayon nandito na nga na hinahanap nila na si Jesus. Dahil 2,000 years ago, nangangaral na yung mga lingkod ng Panginoon na, babalik si Kristo. Merong mga nag-aakala nung 70
AD. Bumalik na ang Panginoon. At marami pa mga pagkakataon na, bumalik na ang Panginoon. Pero nasa na daw siya ngayon? Namatay na daw yung mga magulang natin. Naalala ko po ang Lolo Masaredo. Bago po siya namatay, palaging rapture at saka end times ang pinag-uusapan sa sentro. Namatay na rin ang tatay ko. Kung ako'y babalikan ng mga tao na pinangaralan ng tatay ko na hindi kumilala sa Panginoon. Namatay na yung tatay mo. Wala pa rin yung pagbabalik ng Panginoong Yesus. Alam niyo po, para sa atin ngayon na mga mananampalataya, wala tayong ibang ninanasa ngayon kundi yung pagbabalik ng Panginoon. Dahil yun yung kanyang pangako. Dadalhin niya tayo sa kapahingahan. At palalayain niya tayo dito sa katawan po na ito. Sabi sa verse 5, sinasadya nilang kalimutan ng katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamagitan ng kanyang salita. Alam niyo po dito po sa amin, nakasama po kami sa Samaritan Purse. Sa tulong din po nila Tita Ana Baliescas, Pastora Ana. At alam niyo po, doon sa libro po na yon, patuloy nilang itinuturo yung creation story sa mga bata. Kasi marami po mga bata ngayon, kung wala silang kaalaman sa salita ng Diyos, ang kaaway ay pumapasok sa buhay nila para ipaalam doon sa mga bata na kunyari, walang Diyos. Pwede kang pumili kung ano ang kasarian mo. Hindi tinuturo sa school, maliban na lang Christian school. Hindi na tinuturo yung creation story. Kaya yung mga bata ngayon, hindi sila naniniwala. Marami ngayong mga bata na na-introduce sa atheism. Sana nga kung atheism lang, meron pang mga kabataan ngayon na nai-introduce sila po sa Satanism o witchcraft. May mga bata na na sa occultic, hindi na naniniwala sa creation. At pagka isang tao hindi naniniwala na may Diyos na nilikha, magkakaroon siya ng kaisipan na wala namang dapat sundin kung ano yung nais ng puso mo, yun ang susundin mo. Yan ang dahilan kung ba't may mga bata ngayon pumasuwayin sa magulang. No? Natural sa mga bata, makukulit, malilikot, laging tinuturuan, pinapalo, ganyan. Pero may mga kabataan po na yung mga taong, mga anak nang hindi nakakilala sa Panginoon, grabe, layas. Grabe yung kanilang mga pag-uugali, sinasagot yung magulang. Nawawala yung takot sa Panginoon kasi nawawala yung kanilang kaisipan na meron Diyos na lumikha, meron Diyos na nagpaaparusa. Katulad nga po sabi dito sa verse 5, sinasadya nilang kalimutan ng katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamagitan ng kanyang salita. Nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamagitan ng tubig. Sa pamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nilipol ang lahat. Okay? Yung tungkol po kay kay Noah, na dahil sobrang sama ng mga tao po noon, nilipol ng Panginoon sa pamagitan ng baha. Kasi yung istorya po ni Noah ay nagpapatunay na ang Panginoon ay galit sa kasamaan. Ngayon na yung panahon na yung mga tao ay naniniwala na hindi paparusahan ng Diyos yung kasamaan nila. Ngayon na yung panahon, kaya nalalapit na talaga ang muling pagbabalik ng Panginoon dahil may mga tao na ngayon na naniniwala na yung tama ay mali at ang mali ay tama. At nakakalungkot, lalo yung mga bata ngayon po, marami silang mga paninindigan sa buhay. Na malayo sa salita ng Diyos. Kung wala sa atin ang salita ng Diyos, wala sa atin ang liwanag, tiyak na namumuhay sa karumihan o kadiliman ng isang tao na malayo sa salita ng Panginoon. Tuloy po natin sa verse 7, sa pamagitan din ng kanyang salita, tinakdang tupukin ng Diyos sa apoy, kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghukom at paglipol sa masama. Ngunit huwag sana ninyong kalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya ang ito'y
ay pareho lang. Ang mga ito ay pareho lang. Verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. No, hindi niya nakalimutan na babalik siya. Hindi niya nakalimutan, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Ang araw ng Panginoon ay darating tulad na isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa, mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito, magiging kahinatnan ng lahat. Dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Excuse me po. Sa Efeso chapter 5, binibigyan lang ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi. Yung ating pong mga kapatid, ating mga kamag-anak, yung ating pong asawa. Alam niyo po mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Kung meron man tayong prayer request sa Panginoon sa panahon na ito, ay katapangan. Naipangaral yung salita po ng Panginoon. Katapangan na manindigan sa Panginoon. Sabi po dito sa Efeso chapter 5, dito po sa verse 10. Sabi po dito, Efeso chapter 5 verse 10. Alamin ninyo kung ano nakakalugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi, verse 11, sa walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman. Sa halip, ipamukha nyo sa kanila ang kasamaan nila. Sa halip, ipamukha nyo sa kanila ang kasamaan nila. Nakakahiyang banggitin man lang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Pero kung pagsasabihan nyo sila sa masasama nilang ginagawa, malalaman nilang masama nga ang kanilang mga ginagawa sapagkat sabi yan, pero kung pagsasabihan nyo sila sa masasama nilang ginagawa, malalaman nilang masama nga ang kanilang mga ginagawa. Mga magulang, no, na naririto po, mga anak natin na nagpapaalam sa ibang gawain. Mami, sleepover kami, swimming kami, ganito. Huwag natin sila suportahan. Kung mayroong mga nanghihingi ng pera kasi pambibili sa laro, huwag natin sila suportahan. Kung mayroong mga kamag-anak tayo na nanghihingi, pambili ng sigarilyo daw, huwag natin sila suportahan. Medyo matigas yung pagkakasabi po dito. Sabi, huwag kayong makibahagi sa walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman. Sa halip, ipamukha nyo sa kanila ang kasamaan nila. Ngayong panahon na to, hindi dapat makakitaan na Christian ka, nag-uusap-usap ng mga bagay na bastos. Nakikiupo ka. Christian ka, nakikisama ka sa outing, tapos nakaupo ka dun sa inuman. Dapat ikaw bilang Christian, lumalayo na tayo dun po sa mga gawain na ganon. Kahit na hindi natin ginagawa, pagka sumama tayo, magiging easy yung pakiramdam nila. Kailangan ipadama natin sa kanila yung kabanalan, no? At hindi pagsuporta sa mga maling gawain. Amen? Mayroong mga pagkakataon, nanonood ng bastos yung mga tao. Nakikitingin-tingin ka din. Nakikichika din tayo. Kailangan ipamukha natin sali ng ASND. Ipamukha nyo sa kanilang kasamaan nila. Yung mga kapitbahay po natin na galit sa Panginoon, walang pagkakilala sa Panginoon. Pagka magsalita ng salita, ay marumi. Huwag tayong makiupo sa kanilang tsikahan. Sa halip, lumakad tayo sa katuwiran. Pwede natin silang abutin, pwede natin silang batiin, pwede tayong magregalo sa kanila.
Pero pagdating sa mga ginagawa nilang malayo sa kalooban ng Panginoon, hindi dapat tayo nakikiisa para maramdaman nila yung conviction na, naku po, hahatulan tayo ng Panginoon. Naalala ko po ang tatay ko po, nung kami bata, naglalaro sa cellphone. No, at naglalaro ng mga pogs, text, ganyan. Pagka kami po nauupo sa tabi niya, hindi kami nagkwekwentuhan tungkol sa mga laro, basketball. Na sobrang kanyang, seryoso muna, seryoso. Wala munang tawanan. Pero pagka wala na siya, makulit na ulit, nagkikwentuhan na. Babalik ulit siya, biglang tatahimik. Sasabihin ni Daddy, ano pinag-uusapan ninyo? Ba't bigla kayong tumahimik? Sa sobrang tindi ng kanyang relasyon sa Panginoon at ng kabanalan din marahil, pagka dumadating ka, yung mga tsikahan, yung mga masasamang gawa, ay napapatigil. No? Ngayon na yung panahon, bilang mga Kristiyano, na let our light so shine unto darkness. Ipakita natin na tayo binago na ng Panginoon. Amen? Pakita natin sa kanila yung liwanag natin pong tinanggap. Balik po tayo dun sa 2 Peter chapter 3. Last verse na tayo. Sabi dito, sa verse 10, chapter 3, verse 10, ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat. Kung lahat pala ng ari-arian natin ay susunugin. Kung lahat pala ng meron tayo ngayon, diploma, o maging yung pagkakilala sa atin, kasikatan natin, o yung ating mga napag-aralan, ay mawawalan lang sa isay. Kung lahat pala ng ating naipundar ay may iwan lang pala natin dito. Sabi dito, kung ganito magiging kahinatnan lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Banal at makadiyos. No? Habang iniintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. May magagawa pala tayo para mapabilis yung pagbalik ng Panginoon. Bakit? Ang huling tanda na muling pagbabalik ng Panginoon, hindi po yung mga lindol. Tayo po sa Mateo. Sabi ko last verse na po. Ang huling tanda ng muling pagbabalik ng Panginoon, hindi yung mga lindol, mga digmaan, o taggutom. Ang huling tanda na, ang isa sa mga pinakahuling tanda ay nasa Mateo 24:14, ipapangaral sa buong mundo magandang balita tungkol sa pag-aari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at sa kadarating ang katapusan. Sabihin, meron po tayong part pagdating sa end time story. Yung pangangaral na magandang balita, alangan namang mga ibon ang gamitin po ng ating Panginoon. Tayo na kanyang mga anak ay inaasahan na sa tulong at patnubay ng banal na spirito. Di ba minsan pagka pinag-aaralan natin, grabe, pupulang araw, didilim ang baliktad. Didilim ang araw, pupula ang buwan. May mga lindol. Ganito nangyari. Maggegera na sa ganito. Alam mo ba, ganito, umulan ng yelo. Ganito, ganyan. Akala natin yun na ang pinakatanda ng muling pagbabalik ng Panginoon. Ang pinakatanda ng muling pagbabalik ng Panginoon ay ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. No, that in the last days, I will pour out my spirit. Yun ang pinakamatinding tanda. Pagka binuhos ng Panginoon yung Holy Spirit, it will cause us to preach
in another level. It will cause us to be holy, no, in another level. A church without blame, walang wrinkle nor a spot, walang karumihan o bahid ng kasalanan. No, isang banal at sakdal na iglesia na tumatayo sa katuwiran at kabanalan ng Panginoon. Nangangaral, ipinapamuhay yung katotohanan ng Panginoon. Yun ang pinakatanda. Yung pagbuhos ng Holy Spirit. Yung mga salot na ito ay para gisingin yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Pero yung pagkilos ng Holy Spirit ay para sa atin na mga mananampalataya. Kaya kung ngayon sa panahon na ito, laging wala ka sa revival service, laging wala ka sa service, sa panahon na ito, isa ka sa mga Christian sa Facebook, walang church na sinisimbahan. Uso na ngayon yan Yung Christian po ako, pero saan ka nagcha-church? Wala po, sa Facebook. Ano yun? Pinipili mo kung ano yung sermon na gusto mong marinig? Kaya ayaw magsimba kasi ayaw mapagalitan. Dito tayo, ito, blessings for this season. How to step into your next blessings. Pinipili mo lang Uso na ngayon po yan, mga Christian na walang church. Walang pastor. Sila ang pastor nila. Hala. Pagka hindi ka nakasabay sa pagbuhos ng Holy Spirit, matutulad ka dun sa babae na nawalan ng langis yung kanilang ilawan. Nako po, hindi maaari. Go to them that sells oil. Pumunta ka doon sa mga lingkod ng Panginoon nagtitinda ng langis. Doon sa mga taong ginagamit ng Panginoon na nagpapatong ng kamay sa ulo, nagtuturo ng salita ng Diyos. Ngayon na yung panahon para tayo po ay puspusin ng Panginoon at kumilos tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin sa oras po na ito. Oh, hallelujah. Aming Panginoon, kayo ang kalakasan, ang inyong pagdating ay aking kaliwan, pagkat kayo'y makikita ng mukhaan. Mamamalas ko ang inyong kagandahan, Panginoong Jesus, lagi kayong pinananawikan. Panginoong Jesus, lagi kayong pinananawikan. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, kami na inyo pong mga anak, we, your church, unite us, Lord. In the name of Jesus. Kung meron man kaming di pagkakaunawaan, Panginoon. Meron man kami, Panginoon, samahan ng loob. Meron kami mga division, meron kami mga pinipiling leader namin. Lord, unite us in the name of Jesus. For there the Lord, oh how good it is when brethren dwell together in unity. For there the Lord pours down His Spirit, His anointing, His grace. Alam ko, Panginoon, alam ng kaaway na ang susi para kami hindi magtagumpay sa inyo pong misyon na ibinigay sa amin ay yung hindi pagkakaisa. Kaya
Kaya nire-rebuke namin anuman ang gawa ng kaaway para kami po ay pag-away-awayin in the name of Jesus. Ngayon yung panahon na puspusin niyo po ng pag-ibig ay inyo pong mga anak. At mag-unawaan po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang ng bawat isa. Ngayon na yung panahon, Panginoon, para kumilos kami sa pag-ibig, Panginoon. At ayusin, Panginoon, anumang sama ng loob, anumang pagkilos, Panginoon, ng kaaway na hindi nagdudulot ng pagkakaisa sa church. Bawat isa sa amin, sa Door of Faith, lahat ng distrito, in the name of Jesus, bigyan niyo po kami ng pagkakaisa. Alisin niyo po, Panginoon Espiritu, Panginoon, ng competition sa inyo pong mga anak. Sa panahon na ito, paramihan to. Sa halip, kung meron man kami na matutulungan na gawain ng hihina sa ngayon, ibigay namin, Panginoon, yung pinakamalakas na suporta namin. Kung meron mga pastor na parang hindi napapansin o napapagod sa kanilang ginagawa, Lord, inihiling po namin na kami, buksan niyo po ang mga mata, Panginoon, at sumuporta kami sa panalangin, Panginoon, sa mga kapatid namin may mga dinadanas na mahihirap na sitwasyon. Lord, maging niyo po mga anak na lumalapit para sa kagalingan. Kayo po ay magpadala ng mga lingkod ninyo para patungan ng kamay ang kanilang mga kamag-anak. Kayo po, Panginoon, ay patuloy na magbuhos ng biyaya para sa kagalingan na inyo po mga anak. Sa oras po na ito, patuloy niyong padala ang Holy Spirit to help us work in power, to prove the gospel, the truth. Salamat po sa inyo, Panginoon. Mga tao na, mga kapatid po namin na papasok sa trabaho, bubukas ng negosyo, mag-aaral, mga magulang po, Panginoon, tulungan niyo po sa araw na ito. Samahan niyo po bawat isa, ingatan niyo po kami. At patuloy na magliwanag po kayo sa buhay namin. Salamat po sa inyo. Pinupuri namin kay Ama sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Hallelujah.